Alright, so good morning Davao, Philippines, Mindanao, no? Buong mundo. So Davao City, mga Davaoenos. Ito po yung morning scene ho natin dito sa Davao City. For today's video is gano'n nga ba haganda ang Davao City during in the morning, no? So gantong oras, time check ko tayo, it's alas 5 ng umaga. So fair weather ho tayo dito. So Davao City, maliban sa nagkaroon tayo ng Duterte family na blessings, ay biniyayaan din ang syudad ho natin ng magandang yung location, very strategic location, dahil nga sa ito ay hindi nadadaanan lagi ng bagyo. Yes, downpouring ang ulan mula sa kabundukan natin, kasi marami tayong bundok sa Davao City papunta dito sa ating downtown areas, no? So dito yung parang lagusan, pinaka-channel ng mga tubig baha mula sa kabundukan. Ang pinaka-channel nila papuntang dagat o Pinsi ay itong downtown area of Davao City. So pero masaya pa rin ang baga, happy, blessed pa rin tayo mga taga Davao, kasi nga talagang napagana ng mga flood control projects natin dito, kasi hindi tayo nagkakaroon ng flash floods. Yes, may mga flash floods tayo, may mga tayo dito, mga pagbaha, pero hindi ganoon ka lalim at hindi ganoon kabilis. Yes, malalim sometimes, naabot ng lalagpas sa tulay at mga ilog, pero ang maganda talagang bagay doon kapag naglulutay na ho yung natin, dagat, sasabay na mag-subsides yung ating tubig in a span of pinakamatagal, as far as I know 3 hours. So yun yung pinakamalala pagkakaalam ko. Anyway, so yun nga, bali, good morning Davao City. So diba, super blessed tayo dito sa Davao, kasi nga may mga Duterte's families, and ito yung klima natin. Tapos may mga kalsada tayo makikita sa Davao City na wala ngang salasalabit sa itaas, no? Hindi siya makikita overhead, kundi sa underground na talaga siya, gaya nito. So very good, diba? So hindi makakaroon ng ganyan sa isang syudad kung ang political, ang leader ay walang strong political will, no? Kung hindi kagaya sa mga Duterte na talagang pag sinabing bawal ang kuryente sa lugar na yan, o mga telecommunication company, kailangan nyo makipagtulungan, take it or leave it, no? Or else tanggalan ko kayo ng ng lisensya, o ano ba tawag dyan. Di ko alam kung anong pwedeng mga consequences kung hindi sila makipag-unayan, but as far as I know, itong mga negosyante ay andyan ho talaga yan sila para makipag-cooperate sa gobyerno at makatulong sila sa pag-unlad ng isang bayan, komunidad. Kasi kapansin nyo, every businesses talaga meron silang mission, vision and goals, at kasama talaga sa kanilang mission, visions and goals is yung hindi mo talaga makikita doon sa mga nila, mga plataforma na kami magnenegosyo para yumaman, ganun, no? So itong negosyo na to ay ginawa ito para kikita, syempre first and foremost, para kikita ang pamilya, yayaman kami, ganun. Hindi ganun, no? Walang ganun ang makikita natin ng mga chart, no? Or ang tawag dyan, bulletin, o ang tawag dyan, yung plataforma ng mga negosyo, kundi talagang andun yung pinaka mission, vision, goal sila na makatulong. So ginawa itong for example, Vizcaya Construction Firm para makatulong sa mga nabahaan na salanta, ganun, no? Para mapaayos, papaganda yung tulay ng mga bayanan, mga kalsada, lahat, no? So parang yun yung pinaka-goal, first and foremost, ganun. So syempre pag siya namin negosyo, kita talaga yan, no? Profit. So sino bang tangang hindi, di ba? Pero yun nga, kaya nga natin tinatangkilik yung isang negosyo, yung isang business, isang brand, dahil sa kanilang mga mission, vision and goals, yung kanilang pinaka-values talaga, no? So ano yung mga roles, mga ini-aim nila, di ba? So yun po yung mga rason. Kasi produkto, paras lang naman ang produkto na ino-offer, no? Construction, for example, para kay construction na ino-offer. Ngayon, tingnan natin yung kapasidad ninyo, yung inyong kakayahan, at yung inyong mga mission and goals talaga, no, sa buhay, sa inyong negosyo, kung para saan. Okay, so doon tayo, di ba, tawag nito, namimili, no, nagbabase ng i-aabil natin na serbisyo. Ito pa lang yung natin, yung Ramon Magsaysay Avenue. Maliit lang to na portion, parang kalahati lang yata ng avenue na ito, ang underground cabling system. So kung napapansin nyo sa may unahan, may mga overhead wires pa rin, kasi hindi na yan natuloy. Pero continuous, I don't know, parang wala akong nakitang bakas na may nagtatrabaho patuloy, no? Parang nakahinto yata, I don't know. So kayo sa mga taga Davao, paki-comment nga dyan kung ano nangyari dyan sa natin, underground cabling system dito sa Ramon Magsaysay Avenue, na supposedly tapos na ito nung last year pa, dapat 2024, ganun, July sometimes, no? Pero anyari na, pero sige lang, okay lang yan, no? We can wait naman mga taga Davao, siguro sadyang inipit siguro yung budget, I don't know kung ano mga problema. So beyond my kapasidad para kumuha ng mga information, kung meron man siguro parang pahirapan, ayoko na magpakapagod, basta gusto ko lang gamitan ang camera ko, ipakita yung lungsod ng Davao City na napakaganda, malinis, tahimik, peaceful. Ibig sabihin hindi chaotic ba, walang nag-aaway, walang nagbabarilan, walang naghahabulan dahil may hold up. Ayan, so may pusa na umiinom.
Ganyan lang, no? So the Davao City is a safe place for everybody except sa mga kawatan, of course. Bawal ito yung mga magnanakaw. Bugbog sarado kayo dito. O mga taga Davao City ang ano dito, mga tao, meron kami ano dito tinatawag na Davao yung culture. The moment na mahabol ka dito at maabutan ka na ng snatch ka ng cellphone, patay kang bata ka. Kaya huwag kayo dito, no? Sa iba na lang. Kasi ang mga taga Davao ay nagkakaisa. Lahat kami dito allergic sa kalat, allergic kami sa snatching, pag nanakaw mismo, no? So yun, safety talaga is the first priority ng Davao City. So para safety yung mga tao dito, yung mga lahat, no, ng mga citizens, pati mga bisita na mag-iiwan ng mga gamit kung saan saan, maglagay ng mga cellphone sa kanilang mga backpacket, sa mga pantalon. So pag may mahuli kami dito na nang i-snatch, talagang bugbog sarado aabutin yan ng madlang people, kukuyogin talaga yan, gano'n, no? So kung sa Maynila ang kinukuyog ng mga taong bayan ay ang mga wirings, no, ang mga cable, mga bronze. Dito sa Davao City kinukuyog, pinagtutulungan ng mga Dabawin yung mga magnanakaw, mga snatcher, hold-upper, ganun. So sayang nga lang, no, yung one time na ipakawala yun nila Romualdez Tagalite, ang mga hold-upper ng pawn shop dito sa Davao City. Tapos ang nangyari, yan, sa bangkiruhan nahanap sa public market. Kaso nga lang, may mga pulis, no? Kasi parte yun ng parte kasi yun ng nila, yung plot ng narrative or ng direction sa director, no, takbo ng istorya. Na sige, mag-hold up lang kayo ng pawn shop, tapos huwag kayo matakot na mabugbog ng mga taga Davao City kahit pa kilala sa mga ganyang bagay. Pero huwag kayo matakot kasi may mga pulis agad na haharangan, no? Hindi mangyari yung mga kinatatakutan natin na baka kayo mabugbog. Kasi pag mabugbog sila ng taong people, taong Davawin, yung mga madlang people, maaaring hindi sila makasurvive, no? Maaaring yung binayad siguro ng Tagalite, kung sino mga Tagalite na nag-fund doon sa mga pobreng magnanakaw na yun, no, na nautusan lang. So kukulangin, sabi na tag 1 milyon, no? Kulang pa siguro pang paggamot sa ospital. Kaya sinigurado talaga ng mga pulis na wag mabugbog ang mga tao. Anyway, so yun lang yun, no? During kasi yun, papalapit kasi ang eleksyon. Kaya para masiraan ang Davao City, para masabi talaga hindi safe ang Davao City. Kaya yun, talagang parang bobo naman nung paggawa ang motor dito sa pa lang, sa entrance area pa lang, ha. Sabi natin Tagalite sila, so nagsakay lang sila ng motor single. So yung motor kasi nila na ginagamit, walang ilaw. Basta ang daming violations, no. So doon pa lang, entry point pa lang ng Davao City sa may Panabo area, Lasang. Wala na, na yun, confiscated na yung ganong sasakyan kasi bawal yun manakbo. Tapos driver, 4 sila lahat sakay, no. 3 back ride, di pwede sa Davao yun, ha. Sa Davao City, grabe yung disiplina dito pagdating sa traffic rules and regulations. Bawal ka dito magpatakbo ng mga motor na walang helmet, and bawal dito magsakay ng dalawa. Yun. Galing, di ba? So very obvious yung nila, yung kailang drama. Anyway, so Davao City, ha, good morning, ha. Yan talaga dapat ang natin kwentong Davao ngayon. Kumbaga yung vlog natin, content is nga Davao City, good morning. Napakaganda kung gaano kaganda ang Davao City sa gatong oras, no, alas 5, alas 6. So fair weather, malinis. Sa ibang lugar na puntahan ko, malalaking syudad, ha, mga first class highly urbanized city, napapansin ko may mga street sweepers din naman sila, pero alas 7, alas 8 na sila nagwawali. Samantala dito sa Davao City, early as alas 2 ng madaling araw, alauna, may mga street sweepers na. Kaya pagising mo ng umaga, ito yung bubungad sa iyo na tanawin, napakaganda, napakalinis. Sa ibang, hindi ko nababanggitin yung yung first class highly urbanized city. Malaking syudad din talaga siya, billionaire city, pero early as alas 7 na sila nagwawalis. Kaya pagising mo alas 5, alas 6, ang dami pang makikita mga tae, may mga ipot, ganoon, tae ng mga aso, tae ng tao, tae ng aso, mga basura, lahat-lahat, no, kalat, ang dami pa. Tapos ang kanilang street sweepers ay nagsisimula alas 7. Yun yung observe ko sa lugar nila. Bakit nila pwedeng gayahin ang Davao City? Wala namang masama manggaya kung maganda lang naman ang gagayahin, di ba? Maganda ang magiging resulta. Sino lang ba naman ang matutuwa lalo yun, ang mga constituents nila at yung magiging bisita. So maganda yung impression ng mga visitors nila, lalong babalik-balik, di ba? So tourist money is mahalaga rin, ha, kasi yung mga hotel industries pa lang, no, yung mga tawag nito sa industriya ng hospitality, no, hospitality industry, mga hotels, no. So siyempre may mga dyan, may mga empleyado, mga breadwinners at trabaho dyan. So pag kunti lang yung mga guests nila na nag-check-in, edi automatic magbabawas ang tao para sa costing, no, sa operational fee.
ngayon maraming bisita, so need pa ng ano tauhan, so magpaskil pa sa ng ano, now hiring ganon. We need more ganyan no, empleyado kasi daming customer lagi, daming guest, parang ganon. So tourist money means a lot, no, kahit paano malaking tulong din siya sa GDP natin sa Pilipinas. So pag malinis ang iyong lugar, maganda, so lagi ang pupuntahan, babalik-balikan ng mga turista. Hindi ba sila babalik-balik, at least marirecommend na sa mga kakilala at kamag-anakan, ganon. Oo, so lalo na ngayon na social media na tayo, so kahit wala kang kamag-anak, solo ka lang, pwede mo pa rin i-recommend ang isang syudad dahil nagagandahan ka through social media, no? Magbibigay ka ng magandang review online, pwede mo i-vlog, i-share, lahat-lahat, ganun. So, dapat malinis, no? So, bakit hindi gayahin ang Davao City na early as alas 2, alauna ng madaling araw ay nagsisimula ng magwalis ang mga street sweepers. Para yun na nga, pagkagising sa umaga, bubungad, fresh air, malinis na daanan. So, ganda ng Davao City, no? So punta pa tayo dun sa unahan. So itong fini-feature ko lang ngayon ay ang ang mga underground cabling system area dito sa Davao City. So ang ganda ng Davao City tingnan kapag lahat na siguro ng kalye sa atin ay ganito na, no? Wala ka na makikita mga overhead wires, mga salasalabit, mga mala Spider-Man, no? Na mga webs na makikita sa taas ng ng kalsada, no? Di ba? Ang ganda, ang linis tignan, no? Maaliwalas, plus malinis pa yung kalsada, no? Walang tae, di ba? Kasi asisipag ng namin dito mga street sweepers. So that's Davao City. So ang ganda siguro, no, kung laging ganito. So kayo din ba? Siyempre alam ko yan, maraming mga taga-ibang lugar naman na nag-wish din sila na magkaroon din sila ng ganitong kalsada. Wala kang makikita mga overhead wires. So good morning mga Davaoenos, good morning mga taga Davao, mga taga Mindanao, Philippines, Visayas and Luzon and all over the world. So for today's video pinapakita ko lang kung gaano kaganda ang Davao City sa gantong oras, alas 5, mag-aalas 6 pa lang. And of course, peaceful, no? Yung hangin, kumusta yung hangin? Siyempre, yan, downtown area to, so hindi tayo mag-i-expect ng malinis preskong hangin na gawa nung may mga sasakyang tumatakbo talaga dito. So lahat ng mga pinipicture ko dito ngayon sa video na to ay yung mga underground cabling system area. So dito tayo nagsimula sa May Ramon Magsaysay Avenue, tapos doon tayo sa unahan ulit ngayon. Good morning, sunrise. Alright, ganda, Davao City. Duterte Digas ito, ha. Hindi kasi sila kurakot. Ang kailang utak, enerhiya, puso, lakas, lahat ay ginugugol nila para magserbisyo sa taong bayan, hindi yung magpapayaman. Yaman na sila, abogado, may mga may mga law firms, may mga Dunkin Donut businesses, may mga franchise kahit paano ng mga negosyo. I don't know, no, mga ganun, baka kaalam ko. Siyempre naman hindi pwede yun na siyempre sa ganyang lifestyle ka, medyo kahit paano hindi man sila maluho na pamilya, no, pero may pangangailangan pa rin yan. Si Kitty Duterte for example, mahal ang eskwelahan niya, Mapua, Malayan Colleges, di ba? Nakakahiya naman sa mga anak nila, Saldico, Romualdez o sino pa yun na nag-aaral talaga sa ibang bansa, no? Kaklase nila anak ng mga hari. Talking, di ba? Grabe, sarap magmura, no? Samantala ang anak ng presidente na si Kitty Duterte sa Mapua Colleges. Hindi siya ganun ka mahal kumpara sa sa mga Asia in the Pacific, mga ganun, di ba? Mga Lasal. So, pero yun lang, ang point kasi diyan pa rin, decente pa rin kahit paano. Hindi nga lang ganun ka prestigious kasi nga mayroon silang hiya sa balat, mayroon silang delikadesa na pamilya. So gusto lang maging role model and sit as an example kung paano ang pagiging role model as a leader, ganun. So wag tumira sa lavish lifestyles. Dapat lang, tama lang, di ba? Tama lang, pang-ordinaryo lang talaga dapat. May mga lugar naman sa Pilipinas na magaganda na talaga yung setup ng kanilang mga kalsada. Magaganda yung mga gusali, matataas yung mga buildings, tapos maganda pa mga background views, no? Gaya niyan, mga bukid, bulubundukin, mga mountainous areas. Yan nga lang, may mga salasalabit na wire lang talaga. So medyo siya, very eyesore kung tawagin ng iba, eyesore. Ayan. And of course, maliban sa eyesore ng mga spaghetti wires alike na mga may kita nga sa overhead natin sa kalsada sa mga kalsada. So isa rin sa mga magagandang syudad na problema is yun nga, hindi problema ng syudad, ha, kasi alam na, ang bilis lang naman talaga i-respond yan ng city government office or city government of local government unit, no? Yung paglilinis basic lang ho yan, kahit sa bahay, di ba, kahit bata, kahit hindi pa nag-aaral, tinuturoan na natin talaga, pinaka basic learnings talaga yung cleanliness is next to godliness, paano linisin yung lugar. So
So ibig sabihin itong ano natin, mga mayor natin, meron naman sila talagang ano source of meron silang resources. Ibig sabihin may funds talaga dapat diyan. Yung beautification, di ba? Beautification. Kasama na yan yung papaganda ng ano ng mga kalsada gilid. Tapos alisin yung mga panghi, mga tail at lahat, no. So yun, nakakalungkot. Maganda yung lugar nila, first class city, first highly urbanized city, pero hindi naman malinis, di ba? Kalat din naman. So useless din, no. Kumbaga para bagang ano, hirap, hindi ka pwedeng magmayabang sa iyong mga kaibigan na ikaw ay mayaman kung yung koko mo may mga dumi-dumi, di ba? Sana all maraming pera, mayaman. Not unless kung ang trabaho mo is nasa mining industry, nagmimina ka, nagbubungkar ka ng mga ginto, or nasa mekaniko ka, ganyan, no? Yun yung mga ano, tapos may pera ka nga. May pera ka, tapos yun, madumi ang iyong kamay kasi nga dahil sa nature of works, ganun. Pero kung ano, kung pasosyal ka, sabihin mo na ay mayaman kami gito ganyan o di ba, naka-iPhone ka, tapos yung iyong ano koko madumi, yung hindi ka naghihilamos, di ba? So ang dami mong libag sa katawan, sa mukha, ganun. So hindi siya maganda. So just like cities, no, na first class highly urbanized city siya, billions of billions ang assets in GDPs, but still dugyot ang syudad, no, at maraming adik, dagdag pa yon, dami. Basta hindi niya ma-eradicate yung mga basic problems ng kanyang mga constituents. So ito naman yung ano, arc of friendship. And so kay Tata Digong, ang kanyang ano talagang motto is enemy to no one, friends to everybody, parang ganun. Tama ba yun? Tama yung sinabi ko. Basta yun yung ano, iba man yung pagkaka-deliver ng storya, hindi man siguro lahat ng, kumbaga parang nagra-rumble, pero yung thought kasi yun, no. Kumbaga kung gusto mong umasinso ang iyong lugar, so be friends to everybody and enemy to no one, parang ganun. So bakit ko nasabi, kasi China nga yan, diba? Ang ganda ng ano. So pag makipagtulungan ng Pilipinas sa China, kung ayaw, kaya nga gusto namin maghiwalay lang ang Davao City kasi ayaw nga ng Luzon and Visayas and some part of Mindanao sa China. Samantala ang taga Davao City, willing kami dito na makipagtulungan sa Chinese government kasi ang ganda talaga ng magiging ano. Ang ganda ng ng core values and the principles ng mga Chinese, talagang business talaga sila, profit ganun. Tapos ang dami kasi mga ng mga black propaganda ng mga media sa China, yan nga na wala daw hustisya, walang batas, communism, ganun. Kawawa daw ang mga tao kapag nasa China, kasi wala daw kalayaan, ganun, no. So totoo naman talaga, wala silang kalayaan na mambara ng gobyerno kasi nga sila communist form of government. So hindi ka pwedeng magiging oligarch doon. Bawal ang oligarch. So it's oligarch narratives yan. Ginagamit lang ang mainstream media para magbigay ng ng mga hindi magandang remarks sa China para ang mga tao magkakaroon ng galit, inis at takot sa China form of government, no. So Davao City, willing kami pag once na magkaroon kami ng tatawagan ng Davao City as Davao City or sabi na Duterte country, gano'n na lang, no. So ang mga tao dito is mga DDS. Okay lang, wala problema, no. Anong nationality mo, sir? Davao. So ikaw ay DDS? Yes sir, DDS po ako. Ganon, no? Yes, DDS. Ganon. Okay lang yun, walang problema, no? So suportado namin ng mga Duterte kasi ang Duterte ay para din naman sa mamamayang Pilipino, mamamayang DDS, ganon. And we're no longer Filipino that time, no? Hindi kami pwede tawagin Filipino kundi we're DDS na lang, ganon. Pero bakit naman DDS, no? Sa siya, parang Dutertenians na lang, no? Dutertenians, pwede, no? Dutertenians, parang mahaba masyado. Duternians, gano'n, no? Duternians. Duternians, pag lalaki, pag babae ng Duternianista, di ba? Anyway, so wala lang, no? Kumbaga, when boredom strikes, so yan ang mga random thoughts natin kung ano naman naiisipan natin dito. Pero may sense, no? Malay natin. So, Davao nyo, gusto talaga natin ng kasi ang gulo talaga ng Luzon, ang gulo ng politics, nakatakot. Nakapagod na makakarinig ng mga balitang hindi maganda sa panahon ni BBM, ganun, puro na lang balita. Di ba, mga kinikidnap na mga bata, pinapatay ng mga dalagita, tatapon kung saan, di ba? So nakalungkot yung mga ganong balita. Iba maganda yung kay Digong kasi adik nanlaban patay mayor. Mayor na drug lord. Nanlaban patay. Ganon. Yun, yung mga ganong balita. Oo. Kapatid ng mayor na isang konsehal din sa lungsod ay nagpositibo sa droga, sumurrender, nagpalista sa tukhang, ganon. Sino yun? Kapatid ni Herbert Bautista ng Quezon City. Mayor siya noon, tapos kapatid niya ay city councilor na gumagamit, no, user. Walang masyadong kasalanan ang user kasi user biktima rin sila. Pero
Nakalungkot kasi isipin mo public official tapos gumagamit. You're supposed to be a good role model pero gumagamit ka. So, mga teacher nga hindi nga sila pwedeng magbuntis na walang asawa, pagkakaalam ko ha. Not unless kung ginahasa o ano pa man ng mga certain reasons. Pero pag magbuntis ka na wala asawa, ano yan, parang code of ethics or conduct, ano ba sa unethical. Oo, so pwede kang matanggalan ng ng lisensya. Okay, so maganda ang Davao City ha for today's video. Pinakita ko yung yung ganda ng Davao City, lalo na kung lahat ng kalye ay ganito, no, wala kang makikitang mga overhead wires. Perfect talaga sana. Pero syempre hindi naman ganoon kadali yan kasi nga wala naman tayong hindi na pwedeng wala naman tayong subway, wala tayong wala tayong mga flying over or overpass na magiging magiging alternative route, no, para isarado muna itong kalsada for the 6 months or 1 year para magbaon ng mga kuryente. Diba? So walang ganon, kaya it takes time talaga siya. Pero yan nga, worth it din naman ang pagtitiis natin ng mga taga Davao, diba? Sa mahabang panahon na hindi madaanan, alokabok, lubak-lubak, tapos yun, shared sa 2 lanes lang muna ang madadaanan ng mga sasakyan. Kasi after ng mga panahon na yun, taon, edi ito na, maganda ang resulta. Long lasting, forever. Okay, so ang nakita ko natin dito ngayon ay ang intersection, no? Isa na to sa may pinaka-basing intersection dito sa Davao City kasi nga apat or 5 na mga kalye, no, dito nag-intersect. So itong kinatatayuan natin is Ramon Magsaysay Avenue. Yung dito naman na area ay Jacinto. Yan, yung may sasakyan na yan, Jacinto. Tapos dito naman sa kabila ay si Emrecto. Dito naman sa paglabas mo dito, no, or ano dito sa may yan, sa kabilang parte ay JP Laurel Avenue. Tapos sa unahan naman ay extension, no, ng Ramon Magsaysay Avenue, extension. Tapos dito naman sa area na to hindi pa natin kita. So yan naman ay Acacia. So ilan ba yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? 6 na kalye ang nagpang-abot sa gitna ang nag-intersect. Kaya ko siya sinabi or kaya ko nasabi na isa to sa pinaka-busy na crossroads or intersection, no? Dahil sa 6 na kalye ang nagpang-abot dito sa area na to. So one of the busiest. And of course, ang mga tao dito na nagko-cross ay mga estudyante, no, from Ateneo de Davao University, STI College, Joji Ilagan. Basta marami mga nagko-cross dito. Pati siyempre mga empleyado, may mga BPO kasi diyan sa unahan, no. 2 Connectis and Converge, if I'm not mistaken. Okay, sa mall naman sa unahan. Ito pa na area, meron pa itong mga overhead wires, hindi pa siya tapos, no. Yan. JP Laurel Avenue kasi yan eh. So, I don't know kung ganun ba kadali magpagawa ng underground cable system dito sa JP Laurel Avenue ng Davao City. Gawa nung yun ay isa sa pinaka main thoroughfare ng downtown area of Davao City. So, lahat yata ng mga barabarangay down south, down north and central part of down northern part of Davao ay dadaan talaga dito sa JP Laurel Avenue na to. Kaya itong mga overhead wires na yan, ayan, visible pa rin, no? Hindi siya basta-basang magagawa, matatrabaho. Pero the moment na matapos yan all the way dun sa may Daang Maharlika Highway corner sa may Alcantara, Arcastillo, panigurado ang dadatignan kasi may mga high-rise buildings na makikita, no? Yun na yung Ayala Business District. Ayan, so all the way dun papunta, no? Mga matataas, mga matuturing na rin mga skyscrapers na mga buildings. So maganda siya tignan kapag gaya nito, di ba? Wala kang makikita mga overhead wires. So ganda ng Davao City. Bango pa ng isaw. So yung mga ganyang mga sidewalk vendors, merong vlogger na American vlogger siya, nag-iikot sa Pilipinas din, no. Tapos sabi ko sa kanya, ano yung pinaka-common thing sa Pilipinas kahit saan punta ka kahit saang lugar. Kasi sabi niya, every lugar meron daw talagang kanya-kanyang mga uniqueness, no. Sabi ko naman sige, maliban sa may mga uniqueness ang bawat lugar, bawat syudad na yung napupuntahan. Ano naman ang iyong nakikitang very common sa lahat ng lugar, no? Despite sa kanilang pagiging unique, meron silang mga commonality. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, vendors. Yan, mga sidewalk vendors daw, gaya nito, mga ambulant vendors. Yan. Mga isaw, ganun. Sabi niya, mga street foods. No? Yan ang pinaka-common. No? Mula sa Luzon hanggang sa dito, Mindanao. Mula Apare hanggang Holo. So, sidewalk vendors yung mga tinutukoy niya itong ambulant. Mga isaw-isaw. Very common, kahit saan may kita. So dito tayo ha, ito ay intersection, one of the busiest area sa Davao City, downtown. Dito ko na yata tatapusin itong vlog natin, hindi na ako siguro didiretso pa sa unahan. Gawa nung
wala na, magtatanghali na rin, no? May araw na din. Ayun, may mga kalapati pa. Oh. Parang, sige, ano pa tayo doon sa may City Hall area. Kasi syempre, andun naman nakaupo, isa yun sa nagbibigay talaga ng view, no? Yung City Hall ho natin. Kasi nga, pag sinabi City Hall, 100-year-old na establishment, building sa Davao City. Tapos, andun pa nagkatira ang, ano, I mean, doon pa na, namamasukan ang mga Duterte families, no? So, parang ano siya, training ground ng mga Duterte family para maging good leader sa buong Pilipinas. Tara, punta tayo sa City Hall area, San Pedro Street. Ayun, no? Isa rin to sa magandang view na mai-offer ng Davao City. Itong kadye talaga ng CM Recto. Dahil nga sa underground cabling system, wala kang makita mga overhead wires. Tapos ito namang Rojas Avenue, kapag kagabi, night market ho yan. Maganda yan tignan, di ba gabi, maraming ilaw. Tapos mga pagkain, syempre, no? Presko, mura. Sa mga hindi taga Davao, mura na yan ang Rojas, pero may mga nagsabi mahal daw. Compare sa iba. Anyway, so siguro nasanay tayo sa may alam natin kasi ng mga taga Davao kung saan talaga yung pinakamurang tuna. So para sa akin, pinakatabis yung dampa sa may Bungguyan area. Anyway, so yan ang bring him home, Tatay Digong. So isa to sa asset, no, ng Davao City. Talagang maraming mga nagpa-picture dito ng mga dayo, mga Tagalog karamihan. Kasi maganda, wala kang makitang overhead wires. So isa to sa rason siguro bakit napasok do or bakit nasa top 1 ang Davao City na best city to be visit in the Philippines. Dahil sa maliban sa peaceful, maliban sa safe, and the cleanliness nito is ito nga maganda nung ano. Kasama to sa malinis na tignan. So nagiging asset siya. Hindi naman talaga siya purpose na para pagandahin ang syudad ng Davao City, pero para sa safety, no. Siyempre pag may lindol, so hindi siya maganda tumbahan ito mga poste gaya niyan. Diba kita mo yung poste na yan, Rojas Avenue kasi Rojas Avenue na naman yan, kaya may kuryente pa diyan. So ang purpose talaga ng underground cabling system hindi para pang-beautify ng syudad kundi para sa safety ng mga citizens, no, constituents. Para pag may lindol or sunog, hindi agad-agad madamay or hindi siya makapinsala ng iba, ganon. So walang matumbahan kasi nga nasa ilalim, no, nasa underground cabling na siya, underground system. Yun, mga masisipag nating mga sentro, city environment. Galing, no? Nice one. So Davao City, ganda ng Davao City for today's video, showcasing the beauty of Davao. Iba talaga kapag ka Duterte, the best. Yun, no? Ganda pagmasda, no? Linis. Ayan, may mga street sweeper pa. Aktibo na nga at masisipag na yung street sweeper namin sa Davao City. Ang mga Davaoenyo ay may disiplinado pa, no? Pagdating sa waste material disposal. So talagang responsible sa mga kanya-kanyang basura. So kadalasan sa mga magulang, no, na bakit nila piniling dito ipadala ang mga anak nila para sa kanilang college, sa kanilang college education para safety, no. Tapos malapit lang ito, for example, Ateneo de Davao University. So within the city lang talaga siya. Hindi mo kailangan bumili ng sasakyan dito sa Davao City para sa mga anak ninyo. Hindi nyo kailangan mag-taxi palagi, no, para sa mga anak, kasi ang mga lugar sa Davao City, yung mga pinaka main destination, yun na nga, shopping mall, condominiums, eskwelahan, public parks, public market, lahat yan ay accessible, no, ng mga ruta. Hindi mo kailangan parang bilang lang yata ang mga destinations dito na magtitake ka ng 2 rides or 3 rides, no. So hindi kagaya sa Kamaynilaan na talagang mauubos yung oras mo kakabiyahe, kakalipat-lipat ng sasakyan, no. 2 rides, 3 rides to 4 rides. So dito sa Davao City, isang ruta lang, no. Makakasakay ka na. Makakapunta ka na sa iyong pupuntahan, palengke man yan, shopping mall, condominium, tirahan, boarding house, apartment, dormitory, eskwelahan, plaza. Mapupuntahan mo yan, no, sa isang ruta lang na sasakyan. Ganun kaganda ang Davao City. Ito nga rin pala, no, sama na natin sa magandang tanawin ng Davao City kasi hindi man siya underground cabling system na
daan na avenue kasi nga hindi pa nga siya hindi pa siya nasimulan. Pero kita mo tong lugar, ang ganda. May mga nagja-jogging, nagwo-walking. Tapos ang ganda ng lugar, greeneries. Diba? So mga taga Davao, mag-i-enjoy kung medyo malayo na, medyo may kalayuan na kasi yung dito, yung tawag nito, yung coastal road kung saan perfect talaga mag-jogging din gantong oras. So dito na lang muna. Okay naman dito kahit paano ang hangin kasi nga may mga punong kahoy, no. Medyo nababawas-bawasan yung mga carbon dioxides na galing sa buga ng mga sasakyan. Di ba? Ganda rin, no? Nice one. So dito ulit tayo sa may naman, corner Palma Hill, same recto. So itong lugar naman na to dito ay hindi pa siya underground cabling system. So dito na area ha, Palma Hill. So meron pa kayong makikita dyan, mga overhead wires. Pero ito yung same recto, kahabaan talaga siya. 100% na na to, no? Underground cabling system. Ang sa San Pedro Street din kasi meron pang parte na yung extension, San Pedro extension sa may Davao City Police Regional Office, no? Hindi pa siya underground cabling system doon na area, kaya para masasabi kong nasa mga 95% lang yung doon na underground cabling system, hindi kagaya dito sa same recto na 101% finish. Ang ganda, no? Linis. Nice one, Davao. Energy FM, shout out dyan mga batang 90s. Nasaan na sila ngayon? Shine Hills, Matina. One way ha, sa Davao City marami kaming kalye dito na one way. Ito yung CM Recto Street, Ponciano Bangoy sa kabila. Tapos San Pedro Street, Magallanes Street or Pitcho na siya ngayon kung tawagin. 4 pa lang as far as I know. Saan pa ba? Okay, yan pa lang siguro meron pa iba, no? Ito pa lang talaga yung kapisado ko. Na sure na tayo. CM Recto. Ang underground cabling system sa Davao ay joint venture siya ha, ng City Government of Davao at saka ng mga telecommunications company. Katunayan ito, tingnan nyo, City Government of Davao. So ito yung gawa nila, no? Empleyado ng City Government of Davao. Tapos ito naman ang gawa ng empleyado ng Smart Telecommunication or PLDT. Di ba? So yung kailang mga wirings dito nakabaon. Tapos yung sa Davao City naman, siguro di ko alam kung ano bang ibinaon dito ng Davao City na wirings. Yan ba yung mga kuryente, no? Papuntang Davao Light and Power Company. Ano sa tingin niyo? So yan, joint ventures or pagsasamang effort, no? Group effort ng telecommunication company na Smart and ng City Government of Davao. Galing. So ito naman yung Bonifacio Corner CM Recto. Ayan, no? Bonifacio and CM Recto Corner. Diaz Mall, no? Sa top mga taga Davao City. Isa to sa pinakalumang shopping mall daw sa Davao City, pero hindi ko to naabutan. Siguro naabutan ko siya pero hindi ko alam kasi ang pinupuntahan namin dati para sa bata pa elementary days, no? Pag kami namimili ng mga school supplies during class opening dito sa likod nito, Gaisano Center. Tapos likod niyan UM. Haltan Building, isa rin to sa pinakalumang food court dito sa area. So hanggang ngayon andyan pa rin sila, no? Still standing. Good job, Haltan. So ito naman yung Bonifacio Avenue or Bonifacio Street. Diyan makita naman yung University of Immaculate Conception or UIC. Kilala yan sila sa mga nutritionist, midwife, yun. Okay. So, University of Mindanao naman dito sa unahan. Isa sa pinakalumang struktura din or lumang establishment sa Davao City. Sabi nga ng pinsang ko na ilang taon na ba yung pinsang ko, nasa mga 50 years old na yata. Na sabi niya, back in the days, ito na yung dalawa lang ang kanyang alam na malaking struktura sa Davao City, matataas, no? Malalaki. Ito yung University of Mindanao sa may Bolton branch, tsaka yung San Pedro Cathedral. Simbahan, yung kanyang arko. Oo. Shout out mga UM yan.
University of Commerce. Commerce kasi 'di ba dati? No. Ngayon wala na. Wala na yung ano commerce. Hindi na siya ginamit. So marami nagsasabi din ng mga ano no, mga basher at siyempre mga inggit pikit yang mga yan, mga bitter ba no sa Davao City na hindi nila matanggap na ganito kaganda ang Davao City. May mga nagsasabi na ito lang naman daw talaga ang magandang tanawin or magandang lugar sa Davao City. Tsaka may mga post tayo naman na ibang lugar na yan na nga sabi natin mga Ponciano, may mga Matina, Bangkal, Bunawan. O yung mga area na yon, Toril, may mga nasasabi na sabi nyo, akala ko ba ang Davao City is wala ka nang makikitang mga overhead wires. No, bakit meron pa rin? So, hindi kasi na naiintindihan. Sa Davao City, maganda kasi underground cable system ang mga kalsada. Pero hindi naman sinabing lahat ng kalsada ay underground cable system na. Ang taas na ang lawak ng Davao City. Isipin nyo lang ha, 3.5 na NCR. O, i-multiply mo ang gagawa ka ng 3.5 na National Capital Region para pantayan ang sukat ni Davao City. So ganyan kalawak si Davao City. Do you think magagawa namin yan agad-agad na ma-underground cabling system lahat? Siyempre little by little no. Little in everything sabi nga nila, 'di ba? So umpisahan mo sa maliliit muna no, pakunti-kunti hanggang sa darating yung time na lahat na ay underground cabling system na siya. So as of this very moment, tatlo pa lang so far ang underground cabling system namin na kalsada sa Davao City. And yun ay nai-enjoy na namin. Masaya kami no na makita. So sabi naman nila malinis. Meron din mga nagano dito komento no, sa mga video ho natin na malinis lang itong area na to dito kasi nga daw malapit sa City Hall or downtown area, commercial area. Aba, punta kayo sa mga ibang barangay, ganun talaga no, consistent ang Davao City na malinis. Kahit punta kayo sa barangay Marilog, barangay Lumundaw, di ba? Marilog yun yung pinaka poblasyon ng Marilog district. Punta kayo ng Kalinan. Di ako sa Kalinan, parang medyo chaotic sa akin ang Kalinan no, may mga area pa na malikabok. Hindi pa talaga siya fully concreted. Pero matagal na yun, that's 2023 or 2024. So baka iba na ngayon baka malinis. So minsan puntahan natin. Mga Bunawan, malilinis yung mga ganong lugar, Bunawan, mga Turil, talagang consistent ang Davao City na malinis. Hindi lang dito sa area na to dahil sa dahil sa malapit sa downtown area or commercial area. Hindi dito po yan, talagang malinis ang Davao City consistently sa lahat ng lugar. And of course, pagdating naman sa safety, sabihin naman ng iba na syempre wala talagang snatcher dyan kasi malapit sa police station, malapit sa City Hall, guarded, maraming mga bantay, mga gwardiya. So hindi talaga basta-basta makapag-pickpocket dyan no? Pero so ang tinutukoy ho nila, ginaya sa Manila ba no? For example, punta ka ng ano bang parte sa City of Manila ha? We're talking about City of Manila no? So ano bang area sa City of Manila na safe ang iyong bulsa, safe ang iyong mga cellphone? Parang wala yata no. So sabi, ano na lang tayo, BGC. Let's talk about BGC. So sa parte ng sa Taguig. So sa Taguig City, merong area na safe, malinis, maganda, which is ang Taguig. Ang BGC no, or Bonifacio Global Town BGC. Bonifacio Global City. Ayun no. So syempre, wala kang makikita mga overhead wires kasi nga yung 350 hectares nila na lugar na yon, na lote, na area, syempre owned by mga private sectors. Mayroong Mega World, mayroong Ayala, at kung ano pang mga malalaking mga dito, yung mga developers no, mga negosyante. So syempre underground cable system talaga yung lugar nila. Sa safe din, pero pagkalabas mo ng BGC, ayun, doon ka na magsimulang kabahan kasi pwede ka nang ma-snatch, pwede ka nang ma-hold up, pwede ka nang ma-kidnap, ayun, pwede ka nang masaksak no, ng mga taong grasa o ano pa tawag yung mga batang hamog. Tsaka hindi na rin siya maganda tingnan kasi polluted na masyado, tas marami ng mga tae sa kalye ulit no, balik sa back to reality, to real world ka talaga no, sa pagiging third world country and unsafe city. So dito sa Davao City, ito sabihin ng mga basher na safe lang to dito, malinis lang to dito kasi nga commercial area, malapit sa City Hall, malapit sa sa may police station. Pero punta kayo ng mga slums area namin dito. Meron kami mga informal settlers ha. Oo. Sa coastal areas ng Davao City. So lahat ng mga mostly no, talaga sa coastal area ng Davao City is mga slums.
andyan nga yung ano, yung mga Badyaw, mga community ng Badyaw, no, nandiyan sila nakatira. Pero malinis, oo, hindi siya basiko type, hindi siya basiko level ang kadugyutan, hindi siya tondo type ang kadugyutan, or ano pa man dyan na mga lugar na mga squatter area, mga informal settlers area na madudumit, madudugyot. Tapos hindi ka matatakot na baka ikaw ay hold upin, sasaksakin, hihingan ka ng pera, tapos pag hindi ka bibigyan, kiyak-kiyapin barya, parang gano'n, no? Tapos hindi ka namimigay, gripo sa gilid yan. Oh. Hindi ka matatakot kagaya sa tondo na kapag inaalokan ka ng alak, hindi ka pwedeng tumanggi kasi pag tumanggi ka, yari ka. Oh. Dito sa Davao City walang gano'n, no? So legit nga na disiplinado ang mga taga rito, mga taga Davao. So mapa sentro man yan, mapa downtown area, mapa commercial area man yan, or mapa slums area, liblib, mapa barangay man yan, bundok ng Davao City, still consistent ang Davao City pagdating sa safety, peace and order. O, gano'n, no? So maganda sa Davao City. Yan ang talagang pinagmamalaki namin bilang Davaoenyo dahil nga nagkaroon kami ng Duterte kind of leadership, or ibig sabihin Duterte effect, no? So it's Duterte legacy kasi kaya hindi nyo masisisi na ang Davao City ay sinasabi namin lagi na Duterte legacy kasi nga legacy yan talaga ng mga Duterte. If it wasn't for Duterte, I mean ano ba, Davao City is nothing, no, pag walang Duterte. So hindi to magiging ito kaganda kung hindi dahil sa kailangan, no, pamamalakad na the best, no. Hindi sila nakikisama kasi normal sa Pilipinas, 'di ba, na normal lang na yung local government natin palamya-lamya, no? Palamya-lamya, pa kupad-kupad gumalaw. Oo, ang hina mag-respond sa mga ano, no, mga main issues and mga problems na kinakaharap ng mga constituents nila. Hindi sila agad-agad na pag may mga hold up, no? May mga robberies. So hindi agad-agad ina-actionan ng mga lugar nila hanggang sa magkaroon ng maraming patay. Tsaka na sila talaga gagawa ng programa. Samantala dito sa Davao City, isa, dalawa, tatlo. For example nga, naalala ko dati nung sa panahon ni Mayor Basti, no, nung kanyang pinakaon ng upo. That's 2022. 2022. So grabe ang bilis ng panahon, no. So unang ano pa lang, unang buwan, dalawang buwan. So talagang ang daming mga maldito, no. Talagang inaakyat yung Hunas Subdivision. Ang daming mga series of akyat bahay na nagaganap. Parang 3 yata, 4, no. So yun na, tapos ginawa ng action ng gobyerno ni Mayor Basti ng kanyang administrasyon. Ayun, wala na. Wala nang maririnig, wala nang binabalitang may umaakyat pa ng bahay. May mga bahay pa na nabiktima ng akyat bahay gang. Wala nang gano'n, no. So good job sa mga Duterte. The best. So Davao City, Duterte legacy, no. So kami mga taga Davao City, meron kami kasabihan dito na we are proud of being raised by the Dutertes, ano. So pinalaki kami ng mga Duterte. Galing. So Davao City, ang ganda, no? Consistent yan, ha. Hindi lang yan dito na malinis, hindi lang yan dito. Yung kuryente, yung mga underground cabling system namin. Oo, dito lang yan sa San Pedro Street, ito sa San Recto, tsaka doon sa may Ramon Magsaysay Avenue. Pero pagdating sa kalinisan, kalsada, oo, orderliness and next to godliness, ganon. Peace and security, hindi ka takot na ma-hold up nga. Sabi ko nga kanina na pag pupunta ka ng tondo, pag may aalok sa'yo ng alak, tagay, huwag kang tumanggi, lalo kapag dayo ka, or else ikaw ay masaksak, magawa ng gripo sa tagiliran. So dito sa Davao City walang ganon, no. Siyempre titingin lang yung mga taga slums area, no, mga kasi bahayan yan, community yun, hindi yung commercial. Tapos pagkitaan ka na iba yung postura, iba yung forma, diba? So hindi na ka naman nila kilalang taga doon ka. So siyempre pag may bago sa lugar, pag meron talagang estranyo, talagang titingnan yan. Pero hanggang doon lang, no. Tapos kung ikay aantayan lang, baka may katanungan ka saan yung daan papunta dito at palabas. Na-experience ko kasi yan. Oo, kaya ko nasabi. Hindi ko na pwede sabihin niya na safe ang Islam area ng Davao City kung hindi ko nasubukang pumasok sa lugar nila na yun na nga yung aking forma, hindi naman talaga taga doon, no. Hindi yung formang lalabas lang ng bahay at bibili ng suka. Hindi gano'n, no. Kumbaga parang siyempre naka-polo shirt ako noon. Tapos yun, naka-sapatos. Ibig ko sabihin is ano ba, parang hindi siya pangkaraniwang na hitsura ng mga taong doon nakatira. Like siyempre pag galing ka ng downtown, o uwi ka ng bahay mo na doon ka nakatira sa slum area, siyempre naka-uniforme, estudyante or empleyado, diba? So naka-uniforme, sabihin, renters yan dito, nangungupahan yan, ay ano yan, anak niyan dito, ganyan. Pero pag ano ka, yung formahan mo para kang namamasyal sa Boracay, naka-summer polo, diba? Naka-summer shorts, naka-sneakers. So ang ibig sabihin nun, ano ka, hindi ka taga doon. So syempre magtataka yung mga tao na anong ginagawa nitong tao to dito, na liblib naman na to, bahaya naman na to, Islam area na to dito. So ano kayang sadya na dito? Parang gano'n, no? So titignan ka lang din naman. Tapos yan pala, ako pala nag-vlog kasi natanong ko sila na saan yung labasan papuntang Coastal Road. So sabi niya, okay,
Kala namin sino eh, no? So yan, dyan lang sa unahan, ganun. Peaceful, no? Hindi ka takot na masaksak. Galing. Galing talaga ng Davao City. Nakatuwa, nakahanga. Yun ay sabi ko dahil experience ko yun. So, ano sa tingin nyo, di ba? Tama yung sinabi ko. Consistent ang Davao City. Coming from me. Ngayon, bakit walang mga taga-Tacloban na nagsasabing maganda ang gawa ng mga Romualdez? Bakit walang mga taga-Samar na nagsasabing maganda ang gawa ni Jude Asidre? Bakit walang mga taga Quezon City, Lucena, Quezon Province, Lucena in particular na nagsasabing maganda ang gawa ni David J.J. Suarez, yung dangas, no? Anyway, so Davao City, lahat kami ito nagkakaisa na kami, yun na nga, kaya nga kami, mayroon kaming solidarity walk na nagaganap nung March 16 at nung birthday ni Tatay Digong sa kanitong August. Nagkakaisa yung mga taga Davao City sa iisang layunin. Na mapaganda, peaceful, tahimik at agresibo ang lugar. Okay, ito na yung pinaka-final na natin, clip or video na makuha dito sa Davao City. Gaano kaganda ang Davao City or for today's video is ang ganda ng Davao City, no? So ito yung makita natin, bakit natin masasabing maganda. Ayan. Kasi ito nga may mga kalapate. Nice one. Sabi nga na parang nasa Paris daw. Although di ko alam kung anong hitsura ng Paris kasi nga di pa napunta doon personal. May mga nakikita sa mga video, pictures, pero iba talaga yung personal, di ba? Pero sabi nga ng mga nakapunta ng Paris, ang Davao City nga daw ay parang may pagkakahawig na rin sa Paris. So, di ba? Ang dami na, no? Sabi may mala Singapore daw ang Davao, mala Dubai. At ngayon ay mala Paris, France na naman, no? Mala Paris, France. Punta nga natin itong mga ibon na to, mga kalapate. Sa Tagalog, inuulam daw ang kalapate. Seryoso? Di ako sure, ha? Pero yun kasi yung mga memes, no? Inuulam daw yung kalapate. Anyway, so dito naman bawal naman yata. I mean naman bawal, pero parang kaya lasa niya, no? Siguro masarap, no? Kasi inuulam nga sa pero hindi man lahat ng mga Tagalog nag-uulam siguro. So yan na, ito yung pinakahuli ng natin video. So ito yung kahabaan ng si Claveria Street or si Emrecto Street. Claveria kasi lumang pangalan yan eh. Hirap makamove sa Claveria, no? So si Emrecto na siya ngayon. And of course, dito naman San Pedro Street. Underground cabling system din yan. Okay na? So, ano na tayo dito? We're all goods, no? All goods in the hood sa tayo dito. So, maraming thank you sa mga nanonood dyan. Sana ay nagustuhan ho ninyo. And, see you sa ating susunod na mga vlog. So, agree ba kayo na Davao City is best city to be visit in the Philippines? Or best city in the Philippines? Or, best city to be visit. Tama ba? Basta yun na yun, no? So, ang galing. So, let me know in the comment box. Alright, ito na. San Pedro Cathedral pala, no? So, siya? Metropolitan Cathedral San Pedro. And of course, sa harap niyan ay ang sangguniang panglungsod ng Davao. So, dyan matatagpuan ang ating mga council, no? City councilors. And the vice mayor. Nice one. Ganda na Davao, no? Nakamiss para sa mga hindi na nakabalik ng Davao, matagal na, no? So ito yung hitsura ng Davao City natin ngayon. Maganda at maayos pa rin naman. At saka, ayun, lalong gumaganda. Grabe yung improvement, no? Ang ibang mga syudad ako'y nalulungkot kasi napuntahan ko back in 2006, 2007. So after 10 years, 20 years, ang nangyari, ganun pa din, no? Mati 20 years na. So habang yung ibang syudad ay paangat ng paangat, patuloy yung progress, payaman ng payaman, paasinso ng paasinso, paganda ng paganda. May mga syudad ako napupuntahan na papangit ng papangit. Oo. So, indication ho yan mga gala, ha, mga nanonood, mga kababayan. Pag inyong syudad dati maganda, ngayon pumangit na, ibig sabihin niya kurakot ang inyong mayor, governor, tsaka congressman. Matik yan, no, na nagsama-sama sila lahat ng mga kurakot. Hindi kagaya sa Quezon City, for example, kurakot ang mga congressmen, mga representative nila per districts, pero magaling ang mayor na si Joy Belmonte. Hindi siya nakikisama sa mga kakurakutan ng mga city ng mga representatives ng distrito. Hindi siya nakikisama sa mga crooks, mga buhaya ng mga congressman. Same with Mayor Isko Moreno. Hindi ako sure, ha.
Pero ano kasi yung si Hanny Laconia yung pumalit sa kay Isko Moreno, yun nakipagsabuatan sa mga congressman, no, kakurakutan. Pangit ng ano nila ugali na ano, hindi mo maintindihan bakit kailangan pagnakawan ng mga taong bayan. So San Pedro Cathedral. So last point is yung City Hall of Davao. Okay, ito na City Hall of Davao, Rizal Park, Tasmania Park. Pero itong nakita natin dito ay ang aming pinaka-iconic na entablado, no. Hindi masya kasing gara ng entablado ng ibang mga syudad, mga munisipyo sa Pilipinas, pero ito ay napaka-iconic kung may tuturing gawa nung dito lang naman talaga ginaganap ang mga events, no. Dito may mga talumpati na ginaganap si Tatay Digong, si VP Sara Duterte nung mayor pa siya, tapos si Vice Mayor Duterte, acting mayor, Sebastian Duterte. So yan yung humble humble stage, pero daming ganap. Diyan lang naman nagtatalumpati ang mga magagaling na mga politician, pinaka-the best na mga political leader namin dito sa Davao City, no? So tapos yun, iconic din siya siyempre yung kanyang hitsura, no, ay lilok sculpture basta nililok na kahoy na hugis agila, hitsura ni King Eagle. And ito na City Hall of Davao. So iconic, no, kasi ito tinayo noong 1936. So ilang taon na ba? Magwa 100 years na next year. So ito ay century old building dito sa Davao City. So ang galing, no, kaya siya ganun ka-iconic. Plus andyan nga nagtatrabaho ang mga Duterte, no. So si Tatay Digong, si Mayor Sara, and Mayor Basti, and soon si Rigo Duterte, no. So sana galingan talaga itong mga batang Duterte, no, maawa kayo, ipagpatuloy nyo ang legasiya ng inyong lolo. Galingan nyo pang mag-aral pa kayo ng mabuti, tsaka tingnan nyo ang kalagayan ng inyong mga mamamayan, di ba? So pulso ng bayan, nang magkaroon kayo ng idea kung paano pagandahin ang inyong serbisyo, kasi dyan naman talaga yan lahat yan, no, magsisimula sa taong bayan. So dapat kayo within reach lang, kailangan nyong marinig lagi dapat ang mga sentimento na inyong mga constituents, no. So ito ay kinausap kita, ha, Rigo Duterte, acting Vice Mayor Rigo Duterte, or first City Councilor of Davao Rigo Duterte. So baka naman, no, pakigalingan, do your best. Kung pwede mo lagpasan ang galing ni Tatay Digong, ni VP Sara Duterte as mayor, and ni Mayor Basti, walang problema yan, goods pa, di ba? So kayo ang pag-asa ng mga kabataan, ha, Gen Z. Kasi kami yung kaedad kami ni yun, si Kuya. So one way dito, Kuya. So kaedad namin si Basti, no, batang millennials. Tapos kayo naman acting Vice Mayor Rigo Duterte, kayo naman mga Gen Z. Okay, so pagpatuloy nyo ang nasimulang magandang gawain ng iyong lolo hanggang sa iyong Papa Pulong. Tama ba? Wait lang, sino ba? Yun na, sa yung Tito Basti, yung Tita Inday Sara Duterte. So galingan nyo pa, galingan nyo, no. So kung pwede higitan, mas maganda yun. I-maintain nyo ang Davao City na world class city. So, ako yung nalito kay Rigo Duterte tsaka kay Kung Umar. Magkaiba kasi mukha nila. So ang mama ni ni Umar Duterte, sa hindi nakakaalam, Maranao, Muslim. So siya, Muslim si Congressman Umar, and Christian naman yata si Rigo. Okay, so paras pala magkapatid si Rigo and Umar sa both sa nanay nila. Paras nanay, paras tatay. Magkaiba lang yung mukha, no. So siguro yun, magkaiba mukha. So okay na, no. Sana mga nagmamahal sa mga Duterte at sa mga taga Davao. So marami tingin sa panonood, sana nagustuhan yung natin vlog flexing Davao City's beauty in the morning. And of course sa mga taga Davao naman na wala sa Davao, namimiss yung ang lugar ho natin. So sana ay nabigyan ko kayo ng kasiyahan kita paano man lang sa aking munting palabas, pinakita yung lugar natin, no. So dito today, it's September katapusan 2025.